Okay, good morning everyone. Good morning. Magandang umaga sa inyo. Sa mga dito sa Pilipinas ay umaga, sa ibang bansa ay gabi tanghali. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Magandang gabi, magandang tanghali, magandang hapon. Ano man ang kanyang kalalagayan ngayon sa oras na ito, tayong lahat ay pagpalain ng Panginoon. Ang i-share ko po sa inyo ngayong umagang ito ay ang ating Sunday Gospel, na kung saan ang Matthew chapter 23 verse 1 hanggang verse 12. Babasahin po natin ito, mga kapatid ko kay Kristo, ang katuruan tungkol sa pagpapakumbaba. Nakasulat din ito sa Mark chapter 12 verse 38 hanggang verse 39 and Luke chapter 11 verse 43 hanggang verse 46. At meron din ito sa chapter 20 verse 45 hanggang verse 46 ni San Lucas. Okay? Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya sabi dito, kaya't gawin ninyo ang kanilang itinuturo at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang mga ginagawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Verse 4, nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Okay, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Yahweh El Shaddai, sa umagang ito, pagpalain niyo po ang bawat isa, ang lahat ng manonood, nakikinig ng channel na ito, Panginoon, sa Facebook at gayon din sa YouTube, Panginoon. Bless mo po dakilang Diyos ang sandali ito. Holy Spirit, take over in this place and give us wisdom, knowledge, and discernment. At hayaan mo po na malaya po kayong makapag-intervene sa amin sa umagang ito at punuin kami ng iyong presensya. Pagpalain ang lahat ng nanonood sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay, balik po tayo mga kapatid sa ating ebanghelyo. Ito po ay brothers and sisters, ito po. Yan. Pinamugatan ko po itong Jesus rebukes the scribes and the Pharisees to teach us humility in service. Nirebuke ni Jesus ang mga alagad upang ituro ang mga Pariseyo at mga eskriba upang ituro sa kanyang mga alagad ang kababaang loob sa paglilingkod. Meron pong 4 na dahilan kung bakit nirebuke ni Jesus ang mga Pariseyo at mga eskriba. Unang dahilan, sapagkat sila po ay nagtuturo tungkol sa Diyos, ngunit
hindi naman nagmamahal sa Diyos. No, sila po ang mga nagsasabi sa kanilang sarili na sila ay mga kinatawan ni Moises. Tulad po ng binasa po natin dito sa ebanghelyo natin ngayong umagang ito. No, mga kapatid ko kay Kristo. Ang sabi diyan ni Jesus sa mga alagad, 'di ba? Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. 'Di ba? No, inaano nila yung kanilang sarili na sila ang kinikilalang pumalit o kahalintulad ni Moises na nagpapaliwanag ng kautusan. Pero mga kapatid ko kay Kristo, pinapaliwanag nila ang kautusan sa mga tao pero hindi nila ito isinasabuhay. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 15 verse 7, no, ano sabi nila sila? Sabi rito, Matthew chapter 15 verse 7. Ayan, makikita po natin mga kapatid ko kay Kristo dito. Si Jesus din ang nagsabi. Sabi dito ay ganito. 'Di ba? Mga mapagkunwari, tama ang sinabi sa inyo ni Propeta Isaias. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay mapagkunwari lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba, sapagkat initinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga inuutos. Bali, yun po yung first reason mga kapatid, sila ay mga nagtuturo patungkol sa Diyos pero ang kanilang mga ginagawa ay hindi patungkol sa Diyos, hindi naman para sa Diyos, hindi para sa kaluwalhatian ng Diyos, no? Para sa kanila mga kapatid. He is feeling the scribes and the Pharisees feeling godly but truly he is evildoers. Yan po yung unang reason. Pangalawa mga kapatid ko kay Kristo, bakit sila itinulog siya ni Jesus? They lay oppressive burdens on others. No, mababasa po natin yan sa verse 4. Sabi dito, mga kapatid, ng chapter 23, sabi dito ay nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga taong ngunit ni daliri nila ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Ayun, no, mga kapatid. Yun pala yung dahilan. No, kaya pala sila tinulig sa mga kapatid ko kay Kristo dahil hindi sila mga kapatid marunong mahabag, di sila marunong mga kapatid ko kay Kristo na tumulong sa kapwa, hindi sila marunong mga kapatid na magmahal sa kapwa. Pinapapasan nila ng mabibigat, pinuutusan ng mga mabibigat, pero ni daliri nila ayaw nilang gumalaw. Iyan ang pinakamahalaga, no, sa kautusan mga kapatid ko kay Kristo, yung to become merciful, no? Si Jesus ay mahabaging Diyos, kaya dapat din tayo ay maghabag sa iba, no? Hindi dapat tayo nakakabigat, dapat tayo ay nakakapagpaligaya, tayo ay nakakapagpasaya, dapat tayo ay nakakapagpagaan sa ating kapwa. Amen po, no? Ang pangatlo na dahilan mga kapatid ko kay Kristo, they do their works to be seen and they live for the praise of man. No, ang kanilang pamumuhay at kanilang mga gawa, gusto nilang pinagpupugayan sila ng mga tao. In one word po niyan, self-exaltation. No, gusto nilang papurihan sila ng mga tao. Gusto nila mga kapatid ko kay Kristo na sila ay irespeto sa gitna ng mga tawaging mga guro. Kaya nilalaparan nila kanilang mga talata sa noo, yung mga salita, kasi may talata po sila sa noo, nilalagyan nila ng mga verse, nandoon po yung mga salita at mga utos ng Diyos, no, mga kapatid. Pero ang gusto lang nila, sila ay maging tawaging guro, o sa kanila mapunta yung mga papuri, ha? Nagpapatawag po sila, na mga kapatid ko kay Kristo. Kaya nakasulat din po yan sa Matthew chapter 15 verse 4 hanggang verse 6. Ang sabi dito mga kapatid, sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at sino mang lumait sa kanyang ama at ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo ninyo kapag
Sinabi ng isang tao sa kanyang ama at ina, namang maitutulong ko sa inyo ay ihahandog ko sa Diyos. Hindi na niya kailangan pang tulungan ng kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ang inyong minanang mga katuruan. Nakita nyo mga kapatid ko kay Kristo. Diba yung pagtulong na mga kapatid, makikita nyo mga kapatid yung mga Pariseo at mga eskriba, gusto nila sa kanila lang mapunta yung mga offering. Amen? No? Kaya yung pang-apat na dahilan mga kapatid, they not true servant. A true servant of God. They are obviously hypocrites. Yan, na talagang mapagkunwari sila. Kaya makikita nyo mga kapatid, no, mahirap ang maging ganito. Kaya tinuligsa sila ng Panginoon. Kaya nirebuke sila. No, nirebuke sila in a good manners para makita, no, mga kapatid ko kay Kristo, maging ng mga alagad na maling-mali ang mga Pariseo, ang mga eskriba sa pagsunod nila sa kautusan ni Moises. Na maling-mali sila. Maling-mali. Kaya nga mga kapatid, ang katulad daw nila ay mga parang mga nicho sa libingan. No, pinapuputi ang labas, pero ang loob naman ay punong-puno ng kabulukan. Nakakalungkot na mga kapatid. Kaya ang pating Panginoon nagturo sa paglilingkod po natin, no, mga kapatid ko kay Kristo sa Diyos, dapat maging sentro ang Diyos. Dapat sa Diyos ang lahat ng parangal. Sino mang gustong maging tagapagturo, dapat maging lingkod. Dapat maging mababa ang kalooban. Dapat sumunod ng ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi ang kanya sarili. Kaya Jesus taught us, brothers and sisters, the humility and service. No, the more na nakapaglilingkod tayo sa Panginoon, the more na binibigyan tayo ng privilege ng Diyos na makapaglingkod sa Kanya, the favor of God given to Him. No, na mga kapatid ko kay Kristo, giving in Him, na mga kapatid binigay sa atin, pinagkatiwala sa atin, trusted in Him, na mga kapatid dapat lalo tayong makitaan ng pagpapakumbaba. Makitaan tayo dapat lalo ng pagmamahal sa kapwa, pagtulong at paglilingkod sa kapwa. Lalo tigit ang mga nangangailangan. Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon, ang gustong maging dakila, dapat maging tagapaglingkod. Dapat maglingkod sa lahat na mga kapatid, dahil tayo ay magkakapatid, meron tayong iisang amang nasa langit, meron tayong tagapagturo ang ating Panginoon, at ngayon mga kapatid, ang salita ng Diyos itinuturo sa atin kung ano ang kalooban niya upang ito ang magawa po natin. Amen po, na mga kapatid. Tayo po ay manalangin sa Panginoon sa umaga ito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan, Yahweh, salamat sa iyong mabuting balita. Salamat Panginoon sa umagang ito at kami iyong hinubog ng iyong mga salita. Dalangin po namin na patuloy na maisabuhay po namin ang paglilingkod na may pagpapakumbaba, ang may kababaan ng kalooban sa kapwa. Maging makatarungan kami, Panginoon, maging mahabagin kami, at maging mapagkawang gawa kami, pagkat ito ang iyong nais at ito ang pinaka-substance ng iyong kalooban. Panginoon, ang mahayag ang iyong ginawa sa aming buhay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat sa piling ni Yahweh El Shaddai.